talking about the dimensions of the kingdom. Living in the dimension of the kingdom. Maraming Kristiyano, ang alam nila, sumampalataya ka lang sa Panginoon, ligtas ka. Tama naman yun. But the next thing na dapat maintindihan natin ay ganito. Pag sampalataya mo sa Panginoon, pag namatay ka kagad, sa langit ka pupunta. Klaro? Klaro ba? Now, pag tinanggap mo, hindi ka pa mamamatay, mayroon ka pa kakaharaping pagsubok. Amen. At kailangan, para mapagtagumpayan mo bawat pagsubok, kailangan nasa loob ka ng kalooban ng Diyos at nasa pangungunang paghahari ka ng Diyos. Amen. If you are living in the kingdom of God, dalawang klase kingdom, palagi kong sasabihin, ulitin ko ulit. Kingdom means place. Amen. Sa isang meaning, place, heaven, the kingdom of God. Another meaning of kingdom is king's domain. Ibig sabihin yung paghahari ng Diyos. Pag-usapan natin hindi yung heaven, kasi nandyan na yan, reserved for us. Pag-usapan natin is king's domain. Amen. The kingdom of God, paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, pagka hindi mo ito maintindihan, na mangyayari, Christian ka na defeated. Christian ka pero walang saya sa buhay mo. Bakit? You are experiencing defeat in your life. Look at me. Sino sa inyo nakakaranas ng matalo? Ano feeling na matalo? Ha? Lalo pag lamang ka na sa basketball, lamang ka ng dalawa. Last 2 seconds. Ibinato ng kalaban yung bola. Sa half court. Pumasok. Sama ng loob, di ba? Amen. Mahirap matalo. Amen? Sino naman dito nakaranas manalo? Amen. Huwag lang sa loto, ha? Sino? Sino? Nananalo ka? Ano feeling? Masaya. Woo, woo, woo. Talo mo pa yung ano eh. Talagang akala mo, ano na panalunan? Chess lang pala. Ang sarap ng feeling pag nananalo. That is why we study everything about the kingdom. Why? Because if we are under the rule of God, sabi ko nga sa mga taga-Taiwan, ganito lang eh. Parang ganito. Halimbawa kayo lahat anak ko. Dami. Okay? Because you are my children, you are under my dominion. Ibig sabihin, anything you need, Sister Laura, I will provide because you are my child. Amen. Maliwanag ba? Amen. Pag mayroong aaway sa inyo, ako magpuprotect. Why? Nasa ilalim kayo ng aking pamumuno. Amen. Maliwanag ba tayo? Amen. Same thing with God. Anything you need, I will provide. Why? Because you're under my care. You're under my protection. Amen. Kaya nga yung paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao, yan lang ang tanging sagot sa lahat ng problema ng tao sa kanyang buhay. Amen. If you are encountering problems in your life, anong kailangan mo? Paghahari ng Diyos. Amen. Diba? Sabi sa Matthew 6:33, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang alin? Ang pagharian kayo ng Diyos para ano? At makapamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya, ang alin? Ang lahat ng kailangan ninyo. Amen. Today, I believe, lahat tayo, mayroon tayong kanya-kanyang pangangailangan. Amen. Alam mo nung sagot? Maghari ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kasi pag siya na naghari, kaya niyang i-provide lahat ng needs. Amen. Amen? Ano pa nga natin si Lord? Glory to God. Now, let's start. Discuss natin dimensions of the kingdom. There are different dimensions of the kingdom. Number one, we must be born in the kingdom. Ano yung ibig sabihin yan? John 3:7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. Why? Because ang Diyos ay Espiritu, kaya lang ni Lord mag-operate sa buhay ng tao pag buhay ang kanyang Espiritu. Pag patay ang Spirit niya, hindi ang Diyos makakonect. Para kang nag-connect ng kahoy at saka bakal. Hindi pwede mangyari yon. That is why, pag nabuhay ang Espiritu mo, ang Diyos ay Espiritu, makakonect sa Espiritu mo, what will happen? Magsimula siya maghari sa buhay mo. Maliwanag tayo. So, ang first dimension, ang unang-unang dimension na dapat mangyari, may panganak ka sa kingdom. Paano yan? Nag-repent ka ng kasalanan mo, tinanggap mo si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. He has the life of God. Pagka ikaw napatay, pag tinanggap mo siya, mabubuhay ka, and that's the time makapagsimula namang mo sa Diyos sa'yo. Amen. Ano ba ibig sabihin ng born in the kingdom? It creates awareness in our spirit to know that we need God and discover the things of God in the Spirit. Nagkakaroon ka na ng awareness sa Diyos. Pag na-born again ka, pag ang Espiritu mo nabuhay muli, at tinanggap mo si Kristo, nagkakaroon ka ng awareness, ay may Diyos pala. Amen. Akala mo dati wala, meron. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, meron. Meron. Naging aware ka na sa pamamaraan niya. Naging aware ka na sa mga ginagawa niya. Naging aware ka na ng buhay mo galing sa Kanya. Amen. Unlike before, wala ka talagang ka-awareness. Bakit? Patay ka in the Spirit. Amen.
The next dimension is, we must see the kingdom. What does it mean, seeing the kingdom? And sabi, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. We need to see the kingdom. What does seeing the kingdom means? Seeing the kingdom creates an understanding that help us know God's spiritual principles. Naiintindihan mo na. Dati, hindi mo maintindihan, nakala mo, solo mo lang ang buhay mo. Hindi mo solo buhay mo. Ang buhay mo galing sa Diyos yan. Naiintindihan mo na ngayon. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon, nag-create ang understanding. Tingnan sa akin. Ang bata, pag pinanganak yan, pagkapanganak, hindi ka nakakita yan. Ha? Kahit anong pagsabi mo, sabi ng bata, nakatingin na siya sa'yo, hindi mo siya kumukurap, hindi mo siya umingiti. Bakit? Hindi ka naman kasi niya nakikita eh. 2 weeks pa yan yata, makakita. Nandiyan kayo? Ganun din sa pagsunod mo sa Panginoon, naguguluhan ka, bakit sila umiiyak? Bakit sila tumatalon? Alam mo, nung unang makita ko itong gitong gawain, nagtawa ako yan. Kasi nagkatalunan sila, tapos, maya-maya, labo talaga eh. Ayoko pumasok dyan, malabo. Kasi, mas malabo pa lang utak ko kaysa dati. So, nung maintindihan ko na ngayon, kaya pala mga tao, pagka nagtatalunan sila, nagsasayahan sila, bakit? Kasi alam nila, niligtas sila ng Diyos sa impyerno, dinala sa langit. Amen? Bakit naman sila umiiyak? Naintindihan ko na ngayon, kasi sila pala umiiyak. Bakit? Sa tindi ng kanilang pagiging pasaway, sa tindi ng kanilang pagsugat sa puso ng Diyos, ang Diyos bukas pa rin ang puso niya. Kaya nga, my heart can never comprehend. Okay? God, love crucified the man whose open arms was nailed for me. Ako dapat mamatay sa krus, siya namatay. Sino hindi maiyak niyan? Amen. Sino hindi maiyak na yung walang-wala ka na biglang nag-provide ang Diyos? Sino sabihin niyo sa akin sila hindi? Ngayon nagtintihan ko na, ba't may sumasayaw, may kumakanta, may tumatawa, at mayroong umiiyak? Amen. You begin to understand the principles of the kingdom. Amen. Next dimension. We must enter the kingdom. What does it mean? Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless is born of water and spirit. As you continue following God, you begin to understand principles, and today, nandito ka para Para patuloy na makinig ng salita ng Diyos, patuloy na maranasan sa espiritu mo kung anong ginagawa ng Diyos, ano nangyayari. Entering the kingdom simply means, entering the kingdom is experiencing the benefits and blessings of the kingdom. Hindi mo lang alam, hindi ka lang aware, hindi mo lang naintindihan, kundi naranasan mo pa. Amen? Amen? Amen. Alam nyo, sabi ko nga dati, understanding without experiencing is nothing. Amen. Kaya lahat pag sinasabing God is good, dapat naranasan mo, good talaga si Lord. Amen. Klaro ba tayo? Amen. Pag sinasabing God is the God of miracle, naranasan mo, miracle ng Panginoon. Amen. Kaya kami naglilingkod hanggang ngayon. Bakit? Pinaranas namin ng Diyos. We experience how to enter in the kingdom. My son was for operation, but ngayon hindi po nakaranas siya ng operasyon. Bakit? God is the God of miracles. Amen? I said, God is the God of miracles. Pag sinasabi mo God will provide, He will surely provide. Why? Tingin sa akin. Pag sinabi ng Diyos, hindi pwede hindi mangyari. Amen. Kaya nga dapat mayroon ka pinanghahawakang salita ng Diyos. Bakit? Pag sinabi ng Panginoon, final yun. Amen. All you need to do is to believe. Maniwala ka, mangyayari siya. Bakit? Tunay at hindi sinungaling ng Diyos. Tao lang sinungaling. So you experience the kingdom. You experience the power. Sino magsasabi, makatayo ako sa inyong harapan, napaka-basura yung buhay ko? But because I experienced the kingdom of God, He changed my life. And I believe He will also change your life. Amen. Amen? Napakamahiyain ko kaya dati. Hindi ka panipaniwala, hindi ba? But because of God's miraculous power, He changed me. I believe He will change you. Pagkasabi sa katabi mo, babaguhin ka rin niya. Okay? Next. Ito na po ang pang-apat na dimension. We must be cleansed in the kingdom. Sabi po sa Bible, as for you were dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. Listen to me. Look at me. Before, mayroon tayong minanang original sin from Adam. Nung ipinanganak ka, may minana ka ng kasalanan. That is why, pansinin mo ang buhay mo. Bata, walang kamalay-malay, di mo tinuruan ng mali, kusang gumagawa ng mali. Bakit? May minanang kasalanan.
na yung minana mong kasalanan, nagbunga pa yan sa personal mong buhay. Bakit? Dahil wala kang guidance galing sa Panginoon, ang pinagagawa mo mali. At itong masama. Tingin sa akin, habang ginagawa mo yung mali, dahil patay ang espiritu mo, tuwa ka pa. Amen. Nagbigay ka ng 100. Namalengke ka, sinuklihan ka ng 900. Kasi ang akala ng tendera, 1,000 ang binigay mo. Imbis na ibalik mo yun, kasi ang tama, ibabalik mo. Anong ginawa mo? Eh, kasalanan niya. Tuwa ka pa. Pag nakaisa ka, tuwa ka pa. Bakit? Patay ka eh. Pati personal na buhay natin, nagkaroon ng napahiran. So, ano nangyari? Mayroon tayong original sin, mayroon tayong personal sin. Amen. But the grace of God is overflowing. Amen. Kaya niyang putulin yung ugat ng original sin na minana natin at pati yung personal sin mo kayang baguhin ng Diyos. Amen. Ano lang kailangan? Pagkasabi sa katabi mo, makipag-cooperate ka lang sa Holy Spirit. Ano sabihin mo? Di ko kaya pigilan ng pag-iinom. Pag nakita na ako ng paborito kong inumin, talagang parang mayroong nangyayaring El Nino sa loob ng aking lalamunan. El Nino. I pray na maging La Nina yan. Okay? Parang may El Nino palagi rito. Kasi, pwede namang uminom ka ng tubig. Pag sabi sa katabi mo, tubig na lang. Tingnan natin, pag uminom ka ng 5 litrong tubig, pag hahanapin mo pa yung alak. Nandiyan ka ba? Amen. Cooperation lang. Amen. Pag ayaw mo, walang pwedeng pumilit sa'yo. Amen. Look at me. When we accepted Jesus, the devil has no power to stop us. Klaro ba? Amen. Nung sinabi mo bang, Lord, I surrender my life to you, may nagawa bang job? No, wala. Bakit? Pag ginusto mo kasi, walang pwedeng pumigil sa'yo. Amen. Kahit demonyo, di kaya pigilan. Amen. That is why, kahit nasa kingdom ka na, naranasan mo ng kingdom, mayroon pa rin mga latak sa buhay mo. Diba? Kapakita ng katabi mo, naiinis ka pa, di ba? Ano sabi? Kita mo? Tapos sabihin nyo, kingdom citizen kayo. Papakita sa katabi mo, minsan nakapagsinungaling, ano? Ano sabi? No, talaga na. Ano sabi? Oh, kita mo niya? Galit pa, di ba? Nagagalit pa. Ang bilis magalit. Bakit? Yan yung bunga. Kaya puputulin ng Diyos yan. Amen? So, sabi sa katabi mo, we must be cleansed in the kingdom. Okay, now, what is cleansing in the kingdom? To be cleansed in the kingdom is connecting our spirit to God and allowing Him to operate mightily in our lives anytime, anywhere. Ano ibig sabihin ng cleansing in the kingdom? Because God is a holy God, kailangan kumonekta siya sa holy na tao. Amen. Kaya pag palagi mong nililinis ang sarili mo, pag may kasalanan, nire-reject mo, pag mayroon nakapasok, nag-repent ka kagad, malinis ka. Amen. At pag malinis ka, ang Diyos mabilis makakonect sa'yo. Amen. At pag ang Diyos, pag ikaw malinis, makakonect siya anytime, anywhere. Amen. Kahit saan ka naroon, kahit anong oras, konektado ang Diyos sa'yo. Amen. Amen. Kaya mangyayari, pag isang tawag mo lang, Lord, andyan na agad. Bakit? Connected ka eh. Andyan ka ba? Amen. Pero pag marumi, kagagalit mo pa lang, kakainis mo pa lang, papunta ka sa church, nainis ka sa katabi mo, bakit? Pabot ng bayad sa'yo. Nangyari sa akin yan, napunta ako sa church. Eh doon kung gusto pumesto sa katabi ng driver, maling pwesto para yun sa jeep. Bakit? Bayad pakiabot. Maya-maya, susunod naman sa likod, bayad pakiabot, bayad di na kayo magsabay-sabay. Wala na, sira na. Kaya pagdating ko sa loob ng church, wala na. Sabi ng demonyo galit ka pa nila. We must be cleansed in the kingdom. Amen. So pag nakapwesto kayo, utakan nyo rin. Pag pumesto kayo sa jeep, sa dulo. O, para walang magpapaabot sa'yo, malabo naman yung pakiabot, andito yung driver. Malayo yun. So ibig sabihin, dapat ginagamitan ng wisdom. Amen. Amen? Amen. Yun, pag andun talaga pwesto mo, walang ibang pwesto, sige po, sino pa? Yan, walang ngiti ka. Bakit? Ganun talaga eh. Amen. And then we must be cleansed in the kingdom. Now, God can operate mightily in our lives. Bakit? Bakit mightily? Para ano?
para pag malakas ng Diyos sa buhay mo, kaya mo kahit anong pagsubok na dumarating. Amen. Yung sinasabi sa Bible na wala pang pagsubok dumating sa atin, di natin kaya, at hindi pa kahintulot ng Diyos sa subukin ka na higit sa iyong kakayahan, mangyayari yun if you are cleansed in the kingdom. Amen. Kasi ganito, tingin po sa akin, ang tanging access ng Diablo sa buhay ng tao, kasalanan. Amen. Ang tanging access ng Diablo sa buhay ng Kristiyano, kasalanan. Amen. Para siya may airport. At dahil para siya may airplane, na nakita niya ang tanging landing niya, siyempre, ang airplane na landing sa airport, ang pinaka-airport ng Diablo sa buhay ng Kristiyano, kasalanan. Pag walang kasalanan sa buhay mo, ano mangyayari? Magka-crash ang airplane ng demonyo. Ang ibig sabihin, yung airplane, yung kanyang paninira sa iyo, yung kanyang masamang balakin sa iyo, dahil walang malalandingan, boom! Amen. 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 Keep yourself clean before God. Now, tingnan natin ito. Tuloy. Okay, cleansing natin ng part 2. Bakit may part 2? Kasi ako naniniwala, mayroon pa talagang kakaskasin si Lord sa buhay natin. Now, the parable of the lost son. Please, makinig po kayo mabuti mga kapatid. Babasahin ko. Okay, ito po ay Luke chapter 14. Okay? Verse 11, simula. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. Nagkaroon siya ng ano? Nagkaroon ng taggutom. Kita mo tong bata na to? Kakaiba, no? Hiningi niya ang kanyang mana sa kanyang tatay. Buhay pa yung tatay niya. Pag sabi sa katabi mo, buhay pa. Subukan mo kayo marigar. Hingin yung yaman mo sa tatay. Ito ang dalawa. Pag sabi sa akin, pa, bigyan mo na titulo ng lupa. Gusto mo na ako mamatay. Diba? Kailan binibigay ang yaman? Oh, ito, ibang klase. Buhay pa yung tatay. Kinuha niya at nagwala. Sige. Good time. Nagkaroon ng gutom sa kanyang pinuntahan. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng pangailangan kasi ubos sa pera niya. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him. Nagtrabaho siya. Saan? Pinadala siya sa tagapag-alaga ng baboy. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Na-tempt na siyang kainin yung pagkain ng baboy. Siguro mas masarap pa yung pagkain ng baboy kasi kinakain niya. Mayaman to, pero nasadla. Bakit? Tigas sa ulo. Pag sabi sa katabi mo, matigas ulo. Natsambahan mo yan. Okay? When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? Sobra-sobrang pagkain ng mga alak, ng mga servant ng tatay ko. And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Gawin mo na akong katulong na rin. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate, for this son of mine was dead and is alive again. And he was lost and is found. So they began to celebrate. Pwede ito minsan yung saglit. Hindi po may iwasan minsan, ang nanay, mga magulang sa kanak, nagkakatampuhan. Amen. Maba? Amen. Sino sa inyo rito hindi nakaranas magtampo sa magulang nyo hindi minsan? Mga magulang, sino sa inyo din nakaranas dito na magtampo sa anak nyo? Lahat ba? Amen. Yung tampuhan natin with our parents, okay lang. Hindi umaabot sa naghatian ng mana. Itong istorya na to, napakalalim mo. Hindi ko naman pumasok sa utak nitong batang ito na lumapit sa tatay niya pagkas kinuha yung kayamanan niya. Ang tatay naman, hindi ko rin malaman kung bakit niya ginawa. Binigay naman.
This is a picture of God's unconditional love for us. Amen. Amen? Kahit gaano tayo katigas, kahit mali-mali desisyon natin, pakipilit natin, pinilit niya eh. Ano mangyari? Bibigay ng Diyos. Amen. Pero hindi nangahulugan, biniless ka ng Panginoon dahil sa gusto mo mangyari, tama na yun. Naghirap po siya ng gusto. Now, bigyan natin ng magandang flow of discussion natin, ito po ang gagawin natin, pag-usapan natin. The wrong mindset of the prodigal son, the results of his decision, the consequences of his sins, his realization, the heart of the father, his restoration, and then lessons from the prodigal son na pwede natin makuha. So number 1, the wrong mindset of the prodigal son. Mali talaga isip niya eh. Ano po sabi sa Bible? There was a man who had 2 sons. The younger son, one, said to his father, ito yung bata, bunso, "Father, give me my share of the estate. Akin na yung mana ko." So he divided his property between them. Tama ho, binigay ng mama, binigay ng ama, ganun din sa Diyos, ibibigay sa atin kung gusto natin. The mindset of the prodigal son, anong meron? He wants to live alone. Amen. Bang klase itong bata na to, gusto mag-isa. Malamang, pakialamero tatay nito. Kada galaw niya, dahil walang alam, tingin sa akin, walang alam to, mayaman to eh. Pinanganak to na mayroong gintong kutsara. Hindi to marunong maghugas. Walang alam na trabaho. Pansinin nyo, nung wala na siyang pera, anong trabaho na pasukan niya? Magpakain ng baboy. Ba't kailangan ng skill? Magpakain ng baboy, may skill pa? Walang alam kasi. And by the way, sa mga time na yun, yung pagpakain ng baboy, yun ang pinakamababang trabaho. Amen. Okay? Gusto nyo? Mga bata, hindi nyo pa kaya magsulok. Amen. Problema ito mga kabataan. Tuturuan ng nanay sa tatay, pumapalag. Bakit? Malaki na ako, alam ko na. Hindi mo alam! Uy! Hindi mo alam! Malaki na ako, alam ko na yan! Pabayaan mo, o sablay. Pag sumablay, saan babalik? Saan? Ano? Papatayin nyo eh. Makinig na lang kasi. Gusto mo buhay mag-isa. Pinabayaan niya. Ano ba? He wants to manage his own life away from his father's guidance. Kasi hindi niya magagawa yung gusto niyang gawin eh. Bakit? Andyan si tatay. O anak, hindi ganyan magtupi ng kulambo. Okay? Anak, hindi ganyan. Hindi ganyan maghugas ang plato. Alam niyo, naiinis kayo sa amin. Ha? Naiinis kayo sa amin. Bakit? Kasi lahat pinapakialaman namin. Magpasalamat kayo sa amin, pinapakialaman namin lahat. Bakit? Pag nag-asawa ka, lahat ng tinuro namin sa pinakaalaman namin sa iyo ng gagawin mo. Yan sa labas, amen ba? Yung problema, ayaw natin pakialaman tayo. Bernard, hindi ganyan magsaing. Bakit? Ang bigas mo, ganito karami, ang tubig mo, ganyan lang. Kaya kinakain mo hindi bigas, graba. Kanya ka? Imbis na kanin, nagiging graba. Tapos, matigas ang ulo, di, pwede na yan. O, nang naluto, graba labas. He wants to manage. Bakit? Ayaw niya na may nakikialam. Tingin sa akin, kung gusto mo maayos ang buhay mo, hayaan mong pakialaman ka, lalo na ng mga magulang mo. Amen? Amen. Yung mga nagre-reject sa turo ng mga magulang, huwag kayong masaktan ha. Suicide yan. Suicide. Okay? What else? He wants to enjoy his inheritance the way he wants. Gusto niyang, andito na yung mana. In the first place, walang alam, kaya ginagawa nagtawag ng maraming barkada. Mga bro! Ay, marami mga bros! Sama kayo! Bakit? Paldo ko ngayon! Sky is the limit! Eh sa akin,
Pag marami kang pera, marami kang markada. Amen. Pero pag wala ka ng pera, malalaman mo kung si tunay kaibigan mo. Yung sinasamahan ka pag wala ka ng pera. Are you there? Gusto niya imanis. Ang gusto ng tatay ganito, anak, yung iyong mana, ayusin mo, palaguin mo. Sa kanya iba. Kasi mahirap magpalago kaysa gumastos. Amen. Amen? Wala ka na po na, 15 araw mong binubuno, pagpunta mo sa SM, ubos. Minuto lang eh. Tama? Pero pinagtatrabaho na, kaduling-duling ka na. Hello, may I help you? Minsan pagsagot mo, may I help you? Hello? Pinababaliktad na, pero again! Mahirap kitain, ang daling kasusin. Kaya ang gusto ng tatay palaguin mo, pag nagpalago ng perang hirap, magtiis ka. Hintayin mo pa yung pagdating ng katapusan, ang tubo ng pera mo, ganito. Kailangan mong ibili ng mga banana queue para magtinda ka, mangitin ka sa ilan ng araw, para kumita. Ang hirap nun! Mas gastusin na lang. So, ginastos niya. Okay, maling mindset. Ano nangyayari? God never remove and control our free will. You are free to do what you want. You are free to choose what you like. All He wants is for us to obey Him out of love, not by force. Amen. Makinig ka sa akin lahat, cleansing in the kingdom ito. Hindi ko mo Kristiyano ka na, hindi nyo sinasaklawan ang kalooban mo. Pwede ka magwala kung gusto mo. Pwede mong piliin. Yung hindi Kristiyano, bahala ka sa buhay mo. Pero gusto kasi ng Diyos, sumunod ka out of love, not by force. Amen. Alam mo, kung pwede na sana, prayer ko, pwersahin na tayo lahat ng Diyos, ang bumay tayo lahat eh. Nandiyan kayo? Di ba? Mas masarap, pwersahin ka na lang para bumait ka eh. Ha? Pag pinwersa ka na lang, babait ka. Ano ibig sabihin, pastor? Halimbawa, di ka talaga matigaling sa Panginoon mo, papwersahin ka niya, lagyan ka niya si Roses. Tingnan lang natin. Napansin mo, pag nagkasakit na, tumitigil bro, di ba? Amen. Napansin mo bro? Ayaw tumigil. Tama na yan. Ang asawa, halos may na, tama na yan, itigil mo na yan. Hindi. Pero pag nagkasirosis na, tagayan mo. Di? Bakit? Patay ako eh. Mamamatay. Gusto mo pwersahin na eh. Pero sino, di ba? Free ka! Kaya nga sa tunay na Kristyanismo, walang bawal. Ang dami ko sabi, yung kung pumasok, bakit maraming bawal? Walang bawal, no? Pero, tingin sa akin, walang bawal. Kasi gusto sumunod ka dahil sa pag-ibig, hindi dahil puwersa ka lang. Free ka! Ako, free ako eh. Pero alam ko yung prinsipyo ng kingdom, mas piliin ko yung tama kasi pag tama, may pabor ako galing sa Diyos. Amen. Are you there? Are you there? Mas piliin ko magpatawad kaysa magkimkim ng sama ng loob. Nakakatanda yung sama ng loob. Amen. Tingnan mo, patabin mo, mukha, matanda. Yung sama ng loob. Kita natin, di ba? Malalaman po kung may sama ng loob yan. Pansinin mo yung mga nasama ng loob, ang aliwalas ng mukha. Bakit? Walang kinakimkim eh. Okay? Next. Blooming, sabi sa labas. The result of his decision. Ano nangyari? Not long after that, the younger son got together all he had. Kinuha lahat. Lumayas. Pumunta sa malayong lugar. And they're squandered. Pag sabi squandered, talagang winaldas. Paano klase? Wild living. Grabe ito, Brother Elmer. Hindi ito yung simple lang, yung nag-party-party, hindi. Wild! Anong oras mag-isama yung bar? 10! Bayad ko na yan hanggang bukas! Wild! Naman, di ba? Isara na yan! Exclusive sa amin! Sir, yung kikitain namin, akong bahala! Wild! Eh pag wild ka, ubus agad ang pera mo. Ang dami pang amuyong na dumarating na wala mang concern sa kanya. Eh sir, bawal kaibigan. Eh ipasok yan! Wild! Alam mo nangyari? After he had spent everything, ayun na. Pagkasabi sa katabi mo, kahit gano'ng karaming pera na uubos din. Naubos! Nagkaroon ng severe famine.
Pagdaming severe, sobrang tagutom. Amen. In that whole country, ang napuntahan niya, nagkaroon ng tagutom. Magaling talaga ang Diyos, sinundan siya. Anong kasunod sa kanya? Gutom. Okay? And he began to be in need. Ang dating paldo at mayaman, naghikahos na ngayon. Amen. Anong resulta kasi ng kanyang desisyon? He became selfish. He only think how to satisfy himself. Cleansing the kingdom, tinuturuan ka na huwag kang maging makasarili. Amen. Gusto niya masatisfy yung sarili niya palagi. Selfish. Ano ba? He decided to set off a distant country away from his loved ones. Bakit ito, Brother August, lumayo sa mga kamag-anak niya? Ayaw mahingan? Full of pride. Ang sabi niya, I can live alone. Of course, mayabang ka. Bakit may pera ka? Amen. Pansinin niyo yung mga may pera, mayayabang. Amen. Pansinin niyo pag wala ng pera, ang amo parang tupa nakakatayin mamaya. Nandiyan ba kayo? Ito, ang yabang nito. I can live alone. Tingin sa akin, kung kayo pinagpala, Jeyo, pag pinagpala kapag sumobra sa'yo, malamang bro, mayroong kang sheshiran ng blessing. Amen. Huwag kayong tumakas pag may pera kayo. Di ba, Mami Tess? Pag may pera na, Mami, nawawala. Matagal yan, Brad, mawala. At pagbalik niyan, Brad, ang unang lalabas sa bibig niyan, ubus na eh. Tama ba? Amen. Tama ba? Amen. Kaya, takot mahingan eh. Naintindihan ko na po prinsipyo ng buhay, brother boy. Pag pinless ka, ibig sabihin, gagamitin kang channel Amen. o blessing. Amen. Alam mo, pag bless ka, ito sa Ambassadors for Christ na to ha, pag bless ka, maghanap ka sinong ibibless ko ngayon. Sobra eh. May sobra akong 50 mil eh. Sino bang may problema dito? Nandiyan kayo? Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Hindi pag may 50 mil, nawawala. Saan si August? Wala! Bakit? Takot mahingan. Di ba kaya natin mabuhay 500 sa araw? Kaya bro? 500 sa araw? Kaya na, di ba? I-pera mo 50,500. Mayroon ka 50 mil ay pamimigay. Anong ginagawa mo? Namawala ka. Saan siya? Ay, takot mahingan. Katulad nito. Amen. Itabi yung utak nito, mali eh. Ano pa? He asked his share of inheritance while his father is still alive. Ito pinakamalupit na ginawa niya. Amen. Disrespect to his father. Alam mo mensahe niya? Tay, mamatay ka na. Akin na yung anak ko. Amen. Ang sakit ng tatay niya. Tingin sa akin, most of the time, ginaganito natin si Lord. Amen. Sinabi naman ni Lord, I know the plans I have for you. Plans to not to harm you, but to prosper you, to give you hope and a future. Bakit meron ka pa sariling plano? At ang gusto mo pa, yung plano mo, ang masusunod kaysa plano niya. Di mo ba alam? Mali ka. Amen. Tingin sa akin, diretsahin na kita. Mali ka, tama si Lord. Amen. Ba't mo pinipilit yung gusto mo? Tama. Anong consequence? Tingin sa akin ha, every wrong decision, mayroong consequence. Amen. Ito consequence. Okay? Contaminated mind always leads to selfish decision that often results to destruction. Na-destroy siya. Ito po, ang binigay sa akin ng Lord. To be away from God our Father is leading oneself to difficulties and dead ends in life. Amen. Pag malayo ka sa Diyos, lahat ng mangyayari sa buhay mo, puro dead end. Amen. Amen. Nasubukan niyo na makapasok sa dead end. Amen. Di ba, ang layo na daan, di ba? Kami ni August, palagi nagmamaneho. May pinasok ako bro? Daan. Ang ganda ng daan eh. Minsan yung daan papuntang dead end, makinis. Bakit makinis? Kasi dead end nga eh. Walang dumadaan eh. Yung daan, papunta sa buhay, malubak. Kasi bugbog ng maraming dumadaan. So di pinasok ko, sabi ko, ba't doon sila dumadaan sa malubak? Meron namang hindi. Wala rin nagsabi, dire-diretso ako. Sabi ko talaga mga tao, hina talaga nila. Pagdating sa dulo, pader. Nakalagay dead end. Ang sabi ko, kaya pala makinis.
Tuloy eh. Pag malayo ka sa Diyos, para dinadala mo ang sarili mo sa kahirapan, saka sa mga dead end ng buhay. Yung tinravel mo na malayo, pagdating sa dulo, dead end na pala, pag ipagbalik mo yun ang mahirap eh. Una, sayang ang gas. Pangalawa, sayang ang oras. Ang daming nasasayang pag sa dead end ka lang babagsak. Amen. Amen. Pag ang Diyos na namumuna sa buhay mo, walang dead end, palaging may buhay na naghihintay sa iyo. Amen! Amen! Next! Bakit si Lord ang buhay? In Him, Jesus was life, and the life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Amen. Palaging maliwanag ang buhay mo pag nakay Kristo ka. Amen. Anong consequence sa kanyang ginawa, Sister Mercy? Eto na ho. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. Ang mayaman, nagikahos. So he went and hired himself out to a citizen of that country. Nag-apply. Ang mahirap dito yung mag-apply na walang alam. Amen. Di ba may interview, Maricar? Ano alam mo? Anong skill mo? Wala. Anong pwede mong gawin? Wala. Naawa na lang sa kanya kasi tagutom. O sige, may mga baboy mo ron, alagaan mo. Di ba imagine napakayaman mag-alaga ng baboy? Nakita nyo gano'ng kasaklap yung mawalay sa Diyos? Yung mawalay sa tatay mo? Amen. Hirap. Ito malupit. Who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill, sa sobrang gutom niya, to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. But no one gave him anything. Amen. Sa sobrang gutom niya, gusto niya kayo yung pig rumix. Andiyan na yun? Grabe hirap to. Alam nyo, hindi niya dapat ito maranasan eh. Bakit mayaman siya eh? Tama yung tigas ng ulo ko saan napupunta? Ang hirap po. Tingnan natin to. Ano ang consequence? Una, he lost everything he has because of wild living. Amen. Lahat naubos. Alam niyo, pag mayroon ka, masarap ang pakiramdam pag mayroon ka, di ba? Amen. Masarap ang pakiramdam pag mayroon ka. Amen. Hindi masarap pala to, parang walang-wala. Di ba? Masarap ang pakiramdam pag mayroon ka. Di ba? Kailan ka kinakabang? Pag nawalan ka na. Amen. Sa kanya, ubus lahat. Ito, masarap ha. Okay, makinig lahat. Yung mga piniplisan iba sa mga magulang. All his friends abandoned him. Lahat ang pinainom niya, lahat ang pinakain niya, lahat ang pinasaya niya. Nung wala siyang pera, nagtakbuhan, nagpulasan lahat. Tama yung consequence? Nakita yung consequence? Amen. Look at me. Iiwanan ka lahat ng barkada mo. Pero yung asawa mo, kamag-anak mo, yun ang mananatili sa iyo. Amen. Amen. Sino madalas mo yung piniperwisyo? Ang asawa mo. Diba? Yun ang madalas mo piniperwisyo. Umalis ka ng bahay, di ka naman nagsusuka. Di ka naman buntis. Pagbalik mo, puro suka ang inaabot. Yung asawa mo na piperwisyo. Tama? Pag nagkasakit ka na, hindi yung katagayan mo ang magbabantay sa ospital. Talaga. Sino magbabantay? Asawa. Asawa mo na pinahirapan mo. Oras na para i-reward natin yung mga mahal natin sa buhay. Amen. Amen? Huwag na natin silang mahirapan. Kasi sa bandang huli sila nang tutulong sa atin. Amen. Iniwan siya. Ano pa? He came to a point of eating the food for pigs because of too much starvation, and yet no one gave him anything. Hirap na siya. Gusto niya nang tikman yung pig rumix. Pero nakita siya ng mga tao, gusto mo na bata mag-pig, kahit nagutom nga, bahala ka dyan. Amen. Nakita niyo yung consequence ng kasalanan? Amen. Pwede naman hindi niya maranasan eh. Bakit? Mayaman siya eh. Amen. Pero ba't naranasan niya, Gio? Tigas sa ulo. Pag sabi niya katabi mo, delikado taging matigas ulo eh. Okay? Now, tignan natin. If you continue to live a life of sin, you will going to taste the pain of its consequence.
a thing that a true child of God should not experience. Amen? Amen. Bilang mga anak ng Diyos at pinapangunahan ng Diyos sa kingdom ng Panginoon, hindi dapat natin maranasan yung mga consequence ng kasalanan. Bakit? In the first place, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Amen. Now, if you're a child of God and you experience consequence of your sin, why? Because of your disobedient heart. Amen. Okay? Let's continue. Ang magaling nakarealize. Na-realize niya na. When he came to his senses, pag sabi sa katabi mo, he came to his senses. He came to his senses. Tama yung mga ano? Natauhan na. He said, Tagalogin ko ang daming mga alagad, ang daming servants yung tatay ko, apaw-apaw sa pagkain, sobra-sobra. At ito ako, nagugutom, halos mamatay na. Tamo na, natauhan na. Amen. Ang sama nga lang ng pagkatao, natauhan siya sa masamang kalalagayan, bangungot. Okay. I will set out and go back to my father. Aba, tayo ako, babalik ako sa tatay ko. At sasabihin ko sa kanya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Di na ako dapat tawagin mong anak. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. Sabi niya, babalik ako. Pero pagbalik ko, sa sobrang hiya Amen. huwag mo na may turing na anak. I-hire mo na lang ako bilang servant mo. Ang mayabang, sumubsob na yun sa pagpapakumbaba. Amen. 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 Pwede ba kung tamingin kayo lahat sa akin? Walang pumikit. Gusto niyo bang danasin to? Yes. May bagong brand ngayon, Pigrolac. Kung ayaw ng Pigromix, may Pigrolac. Gusto niyo bang danasin to? Yes. Nag-gets niyo ba? Amen. Pwede. Pag hindi na tumigil sa katigasan natin, pwede niyo maranasan natin to. That is why I'm preaching the word of God to you today. Why there must be cleansing in the kingdom? Amen. Ano nangyari? Ano na-realize niya? Sige po. Sige. Oh. He come to the end of his ways. Pangalawa, he came to his senses. Pangatlo, he came back to his father. Isa-isahin natin na na-realize niya. Number one, he come to the end of his ways. Ano sabi? After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that pigs were eating, but no one gave him anything. Ano ibig sabihin niyan, Josh? He found himself in the pig pen. Ano po ang na-realize niya? Nung siya'y may pera, never niya na-realize to. Pero na nandun na siya sa kulungan ng baboy, mga baboy ang kasama niya. Baboy katulad niya ang ugali. Hindi ba? Yung gusto mong kunin mo yung mana mo sa tatay mo, buhay pa. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, matalino ang Diyos. Talino ang Diyos. Okay? Isinama siya sa mga katulad niya. Amen. Pag hindi ka magbabago, isasama ka ni Lord sa mga katulad mo. Amen. Amen. Nung nandun siya sa kulungan ng baboy, doon niya na-realize. Pakisabi sa katabi mo, ano, gusto mo rin ng ganon? Habang nakaupo ka dyan, ma-realize mo na sana. Amen. Hindi yung nandun ka na sa ospital, nakaswero ka, sinasabi mo, hindi na kinaga ko inom kailan. Eh, siyempre, Dextrose na ginainom mo. Ayun dahil, kailangan pang dumating sa dulo para ma-realize, no! Amen. The flesh must come to an end. Amen. Dapat itong katawang lupa na to, itong laman na to, dapat mapigilan na matapos na. Bakit? The more na pinagbibigyan mo, the more na hahatakin ka sa kapahamakan nito. Amen. Amen. What else?
In his father's house, he was being served. But now he was among the lowest class of servants. Sa bahay, Senyorita, ano pong gusto ninyo? Senyorita, ano pong gusto ulam? Senyorita, ano pong gusto ano? Doon mo nang ito, na sunny side up na medyo scramble. Ay, hirapan siya. Pinabiling Quran. Gaganon lang yan. Pag gaganon, susuotan na siya ng robe. Papaliguan. Sa panahon noon, yung mga mayayaman, pinapaliguan. Amen. Ganon katamad to. Kaya nga walang alam na trabaho. Amen. Amen. Ang yaman dito. Ganon na to. Takbo na mo siya. Yes, yes, yes. Pero ngayon, oink, 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 oink. Nagaganon ka sa mga baboy. Gutom din ang mga baboy, baka kainin ka pa eh. Anyan ka? Sabi niya, ang bihira yung mayaman, naging busabos. Amen. What else? What happened to him lead him to his senses to remember the blessings he has in his Father's presence. Amen. Ang nakakatawa rito, ano nakakatawa rito? Habang nagano'n siya sa kulungan ng baboy, na-imagine ko yung mga cake, yung mga karne, yung masasarap na pagkain. Nagising na siguro nung hinalikan ng baboy eh. Ay, panaginip lang pala. Nandiyan kayo? Alam mo, minsan surely, kailangan din madala ang tao sa kasadlakan para ma-realize. Pero may conviction today. Ayokong masadla ka sa hirap, pwede mo naman ma-realize habang nakaupo ka dyan ngayon. Amen. Amen? Amen. Kung ayaw talaga makinig, andyan naman si Asda, andyan si Maximus, dalhin kayo namin ni August doon sa pabrika, doon sa mga piggery. Naalala mo sa Laron, pumunta tayo sa Laguna? Dumaan tayo sa may piggery? Gusto ko mang huminga, pinigil ko. Mga 5 minuto na eh. Di ako huminga. Sabi ko siguro 5 minuto, okay na. Paghinga ko, nandiyan pa rin sila. Mamamatay ka! Dumaan lang kami! Paano pag doon ka mismo? Amen. Kaya sabi ko, Lord, salamat. At dito, pagka huminga kami, walang kasamang dumi ng baboy. Amen. Di mo na kailangan maranasan pa. Di mo na kailangan mahirapan pa. Ngayon pa lang, magbago ka na. Amen. You must be cleansed in the kingdom. Bakit sabi sa katabi mo, magbago tayo. Tayo ha. Next. He came to his senses. Ito po, please, 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 makinig po yung mga mahilig lang magdrama. Nagsisisi na ako talaga. Nagsisisi na ako. Nagbago na ako. Ito sana tumama to sa ulo mo, sa utak mo, tsaka sa puso mo. Para tuluyan ka talagang magbago. Ayun, meron dito malakas sa labas. Magbago! Okay, tingnan natin ha. When he came to his senses, natauhan na. He said, how many of my father's hired servants have food to spare? Sobra-sobra pagkain nila. At ito ako, mamatay ako sa gutom. Babangon ako, tatay ako, babalik ako sa tatay ko. At sabihin ko, Ma, hindi na ako karapat-dapat. Okay, nagkasala ako sa iyo at sa langit. Coming to our senses means we must realize we are wrong in 3 dimensions. Makinig kayo mabuti. Kasi sisi ng sisi, hindi naintindihan. In our body, in our soul, in our spirit. Dapat ang pagsisisi mo sa 3 bahagi. Kaya hindi ka magbago-bago, hindi mo naintindihan. Pakisaya-sabi mo, makinig ka mabuti. Makinig ka mabuti, ha? Ready na? Okay. What does it mean for a man to come to his senses? Ayon sa prodigal son na ating pinag-aaralan, ito yung nakuha na revelation. Una, you realize in your spirit you violated against God. Amen. That's in the spirit. Ano sabi niya? Hindi naman siya sabing, Ama, nagkasala ko laban sa iyo. May sinabi siya, nagkasala ko laban sa langit at saka sa iyo. Amen. Pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi lang yan sa tao. Amen.
Kasi pag ginawa ko ng kasalanan si Oliver, una ako nagkasala sa manlilikha niya. Amen. Kaya na-realize nitong bata na to eh. Si tatay lang naman ang iniwanan niya, pero bakit niya kina-acknowledge si kasal sa Diyos? Bakit? Vinayulate niya ang utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Mahalin mo ang mga magulang mo. Amen. Amen. Kaya pag ikaw talaga tuluyang magsisisi, una mong i-acknowledge na kasala ka sa Diyos. Amen. Amen. Wala eh. Hindi ka na nastatawad kay Elmer. Paano yung manlilikha ni Elmer? Lahat ng kasalanan ginawa natin, una nating hihingi ng tawad, nag-violate natin ang Diyos. Amen. You realize in your spirit you violated against God. Diyos ang kanyang unang kinalaban. Pag ikaw matauhan, isipin mo kagad, Lord, nasaktan ko man si Nicole, Panginoon, pero Lord, ikaw ang higit kong sinasaktan. Bakit? Kasi ang manlilikha niya ay ang Diyos. Vinayolate ng bata na to, yung sinasabing, love your parents, honor your parents in the Lord. Hindi honor, dishonor ang ginawa niya. Kanina siya nagkasala? Sa Diyos. Amen. Oh, kayong mga manugang. Lahat ng manugang, magsabi ng amen. Tama pa manugang? Ano yung ano? Di ba? Father. Son-in-law. Manugang, tama? Nililito niyo ako eh. Binan yung ano eh, di ba? Lahat ng manugang, magsabi ng amen. Ang problema ng mga manugang, ganito. Ang pinakasalan ko yung anak ko. At hindi kasama yung kanyang mga nanay, tatay. Makinig ka, manugang. Pag pinakasalan mo yan, yung asawa mo, kasama mga tatay at nanay yan. Kung may aso yan, sama na rin. Everything, lahat ng tungkol sa kanya, kamag-anak niya, kasama yan. Amen. Amen. Ano, ayaw niya na, no? Liwanag ba? Sa atin kasi, ano sinasabi natin? Ikaw lang, tayo lang naman magkasama eh. Anong tayo lang? Mas maganda, maayos ang relasyon mo sa mga biyenan mo. Amen. Amen? Amen. Yung marami kayo, 7 kayo, ang comment sa 6, puro tagilid. Pero pagdating sa'yo, yan lang ang manugang ko. Yang manugang ko ng kaisa-isang manugang ko. Ang papatay sa akin. Akala ko maganda sasabihin eh. Okay, di ba? Remember this. We sin against God. Pag ikaw nagsisisi, dapat intindihin mo sa Lord ako nagkasala. Una. Now, pangalawa, in your soul, you understand in your mind how you violated against God. Pag gusto mo magsisi, dapat naintindihan mo kung paano. Nagkasala ka na ba sa Diyos? At pangalawa, alam mo kung paano mo violate si Lord. Amen. Klaro ba? That's in the soul. Nobody is repentant and confused stage. Ano ibig sabihin? Nagsisi pero, hindi, naguguluhan lang yata ako na. Ano ba yun? Ganito yun ha. You must have enough reason why you've done it. Amen. Hindi ka nagkasala ng hindi mo alam. Hindi ka nagagalit ng hindi mo alam. Hindi ka nagsinungaling ng hindi mo alam. Lahat ng ginagawa mo, alam mo. Amen. At bago mo ginawa yon, alam mo yon. Amen. Amen. Problema kasi hindi umamin eh. Ano ba? How you've done it? Paano mo ginawa? Amen. Alam mo kung bakit mo ginawa. Alam mo kung paano mo ginawa. Amen. Pinagpaplanuhan. Pag sa tabi mo, pinagpaplanuhan mo, di ba? Amen. Nagplano ka. Ano ba? At alam mo kung bakit mali siya. Tama ba ito? Nagkasala ka nang hindi mo alam. Naintindihan ba ang mga tao rito? Amen. Di ka pwede magkasala nang hindi mo alam. Pag sabi sa tabi mo, may partisipasyon ka.
At yun yung violation mo sa soul mo. Bakit? Nangungusap ng konsensya ng Diyos sa'yo, huwag mong gawin yan. Anong sabi mo? Wala akong konsensya. You violated God. You violated against God. You sinned against God. And you know, you violated. You understand. Amen. Alam nyo, habang nakikinig kayo sa ngayon, may mga kinakausap ang Diyos dito. Mayroon kang ginagawang hindi tama. Alam mong hindi tama, tinuloy mo pa rin. Amen. You must come to your senses. There must be cleansing in the kingdom. Amen. Father, I have sinned against heaven and against you. Di pwedeng sumama lang ang loob mo sa isang tao na walang dahilan. Abnormal yan pagka mayroong ganon. Pag tingin ko meron ka, masama loob ko kagad. Aba? Nakita ko yung speaker, sumama loob ko. Aba! Mandaluyong na yan. Diba? So may dahilan. Bakit kasi yun nagalit? May dahilan. Amen. At alam mo yun. Amen. Come to your senses. Kung na you violated, you sin against God, you understand how you violated God. Amen. At ito ang tunay na nakarealize. Ano yung pangatlo? Everything within you wants to do what is right. Pag naintindihan mo na, natauhan ka na, anong gusto mong gawin na ng tama, you can come to your senses when everything within you doesn't want to do what is right. Pag hindi ka pa rin nagbago at hindi mo gagawin ang tama sa buhay mo, hindi ka pa natatauhan. Ano ibig sabihin yan? A repentant person will do every ounce of his energy to do what is right and to make right what is wrong. Amen. Amen. All the energy he has, he will going to use to push it. We need to cut the stubbornness and rebelliousness in our lives. This is a true sign of repentance. Amen. Ang tunay na nagsisisi, gagawin niya lahat ng bawat ounce ng kanyang lakas. Ibubuhos niya para gawing tama ang mali. Amen. At oras na magawa niya yun, yan ang tunay na pagsisisi. Amen. Anong mali sa buhay mo na hindi mo may tama-tama ngayon? Bakit? Kasi hindi mo naintindihan eh. Kasalanan sa Diyos yan. Pangalawa, binayolate mo yung conscience mo. Binayolate mo yung law ng Panginoon na intindihan mo. At pangatlo, dapat gawin mo na ang tama. Pag sabi sa katabi mo, hawakan mo ang kamay, tingnan mo sa mata, gawin na natin ang tama. Ang problema sa atin, gusto natin gawin ang tama, ayaw man natin gawin. Ayaw natin simulan. Ano tayo? Alam mo, tama. Di mo naman sinimulan. O mga babae, ano tama? Medyo bawas-bawas din ang... Bawas din. Oo. Ganun na kayo. Given yan. Di ba? Okay na yan. Pero pwede namang bawasan, di ba? Pwede namang... Because men, ang mga lalaki, sila yung mga gusto ng kukunti lang ang salita. Magigib ka. Pagkatapos magigib, maglaba ka. Pagkatapos maglaba, magplansya ka. Di pasma. Do what is right. Ano ang tama na dapat mong gawin? Gawin mo na. Amen. Amen? Amen. Yan ang tunay na nakarealize. Nagkasala ako laban sa Diyos. At sasabihin ko, Ama, nagkasala rin ako laban sa iyo. Pangatlo, hindi ko na ulit gagawin yung pagkakamali na yun. Yun ang tunay na nagsisisi. Amen. Mga nagsisisi ngayon, ibang klase. Dandaanin ka pa sa iyak. Amen. Kayo naman, pag yung nagsisi umiiyak, hindi na ako umiiyak yung maraming artista ngayon. Amen. Amen. Are you there? Amen. Pastor, inaano ako eh.
Na-move ako. Bakit? Umiyak eh. Ibig sabihin, tunay nagsisisi. Hindi! Si Joey De Leon, nag-testimony. Kaya lang siya nakapasa sa pulcher. Bakit? Iniyakan niya professor niya. Kaya hindi ko umiyak, tunay. Ang tunay na nagsisisi, kinilala niyang siya'y nagkasala sa Diyos. Naintindihan niya kung paano binayulit si Lord. At pangatlo, ibig niyang gawin kung ano ang tama. Amen. There must be cleansing in the kingdom. Amen. Gawin mo tama. Matakot ka sa Diyos. Amen. Intindihin mo kung paano ka nagkamali at intindihin mo paano gawin tama. Amen. Gagawin mo ang lahat para ano? Lahat ng lakas na meron ako, ito tama ko lahat na mali. Yes. At pag ganun ang klase, patawarin mo na, tunay yan. Amen. Klaro? Amen. O parang hindi natuwa yung iba sa inyo. Pakita mo yung katabi mo. Ano, handa ka na magbago? Gusto mo, pikrula? Nasa iyo naman yan! Ikaw pa rin mamimili eh! Anong gusto mo? Pagbabago, pikrumix? Nasa iyo yan! Ha? Ano? Pakita ng katabi mo, ano? 2 P. Pikrumix o pagbabago? Pakita nung. Bago. Ha? Ano? Pikrumix? Magbabago na. Okay, tuloy natin. Kunti na lang. He came back to his father. Ano sabi sa Bible? I will set out and go back to my father and say to him, babalik na ako sa tatay ko, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako dapat tawagin na anak. Gawin mo na lang ko isa sa iyong mga alipin. At siya tumayo at pumunta sa tatay niya. When he realized his sin against his father, he used everything he had just to return to his father. He was in a distant land, ang layo niya. He used every ounce of his strength. He used all the money he has just to go back to his father. Amen. Ang layo ng binagsakan niya. Bakit? Lumayo talaga. Bakit? Ayaw nga mahingan eh. Lumayo na lumayo. Ito problema. Oy! Ito problema. Yung mga mahilig lumayo. Pag naubusan ka ng pera sa malayo, mahirapan kang makabalik. Amen. Kung magtago ka dyan na lang sa malapit-lapit sa Pateros. Kung magtago ka sa Marindoque pa, paano mo naubusan ka? Amen. Bakit sabi sa katabi mo, ba't kasi nagtatago ka pa? Natago ka pa. Ayaw mahingan eh. So ano nangyayari? Nung ma-realize niya, nagkasala sa tatay niya, itong problema, Brother August, ang layo. Inipon niya yung kanyang kita sa pagbababoy. Inipon niya lahat at ang lakas niya, hinang-hina na siya. Pero huling buntong lakas na ito, babalik ako sa tatay ko. Yan ang mga tunay na nagsisisi. Amen. This time, Mama Francia, bumalik siya sa tatay niya. Hindi dahil sa kayamanan, bumalik siya sa tatay niya. Hindi dahil sa makakain, bumalik siya sa tatay niya. Bakit? Alam niya yung tatay niya. Yan lang ang parteng bubuhay sa kanya. Amen. Pag hindi ka magbago at hindi ka babalik sa Diyos, hindi ka mabubuhay dahil ang buhay ay nasa kamay lang ng Diyos na buhay. Lahat pumalakpak, magpalakan sa Diyos. Our life is in the hands of God. There must be cleansing in the kingdom. Okay? Balik siya. Ito ngayon ang puso ng tatay. Bago mo ipindutin yan. Kung si Jan yun o si Joshua, wag na lang. Iba na lang. Siguro kung ibang tatay yun, mantakin mo, hingin yung pinabenta sa'yo yung bukid para kunin niya lang. Siguro mo sa mga time ngayon yun, sige, lumayas ka. Huwag ka nang babalik. Bumalik, bro. Alam mo kung sa ngayon yun, ganito nangyayari. So, bumalik ka pa! Nandiyan kayo? Di ba? Bugbog sarado yun. Pagkatapos na ng ginawa mo, wala kang utang na loob. Isa ka!
Ganun ang habulin natin. Diyan ba? At wala ka ng buwang sa pamilyang ito. Layas! Tama? Amen. Pero kita mo itong... By the way, itong kwento na to, pinapakita yung Father, yung God. Amen. Yung prodigal son tayo. Okay? Ganun talaga to. So nagwala. Parang ikaw, di ba nagwala ka rin dati? Bumalik! Tinan mo yung sabi sa scripture, ha? Sana maluha kayo dito. Ang ganda na ito, palapit na istorya eh. So he got up and went to his father. Iniipon niya yung mga barya niya. Di ko alam kung namasahe ba ito, naglakad. But while he was still a long way off, ang layo pa, ang tatay pala, nakatingin lang sa bintana, tinitingnan. Bakit? Ang tanong ko, Brother Emer, bakit hindi ito hinanap? Wala bang pera tatay niya para hanapin siya? Meron, pero bakit siya hinanap? Bakit? Kasi hindi siya nawawala, nagwawala siya kasi. Amen. Yung mga nagwawala, hindi hinahanap. Kasi damo na hinahanap mo, damo na nagtatago. Pinabayaan siya, pero alam ng tatay, wala ka na sa trabaho ito, babalik to. Bumalik na. His father saw him. Nakita siya. And was filled with compassion, awang-awa. Aba bro, iba pala. Imbis na bugbog. Awa! At ano ba? For him, he ran to his son. Tumatakbo ang tatay. Papunta. Matanda na ito eh. Tumatakbo. Imagine niyo ba? Na-imagine mo yung tatay lumabas na sa pinto. Tumakbo. Itong isa hindi makatingin eh. Sa sobrang hiya. Hindi niya alam kung tatakbo rin siya. Or ano eh. Nakayuko. Through his arms, niyakap at kinisan. Sino ulit yung tatay? Jesus. Sino yung prodigal? Ready pa rin siya. Amen. Hindi pa rin niya binibilang yung ating pamangkin. Talaga? Hindi talaga ito marunong. Ewan ko itong Diyos natin. Alam mo, minsan naguguluhan na ako sa kanya eh. Saktan mo. Bigyan mo ng sakit sa ulo. I-violate mo. I-disobey mo. Ang ka pa rin. Amen. Walang ibang Diyos katulad niya. Amen. Walang iba. Yung Diyos na ito, pag nagkamali ka, papatayin ka. Ang Diyos natin, diba? Ano meron siya? Full of forgiveness. Pag sinasabing full of forgiveness, walang kasalanan na nagawa ka na hindi niya kayang patawarin. Hallelujah. Full of love. Grabe yung love! Hindi tinitingnan yung kanyang pagkakamali, hindi tinitingnan yung pagsumpa sa kanya, hindi niya tinitingnan ilang ulit natin sinumpaan Diyos, ilang ulit natin kayalaban ng Diyos, ilang ulit natin sinaktan ng Diyos, ilang ulit natin siya sinasabihan, wala ka ba, nandiyan ka ba? But still, yung pag-ibig nandiyan ka rin. What else? Full of mercy. Mahabagin ng Diyos. Alam mo, dapat patulan na niya tayo eh. Dapat saktan na tayo eh. Dapat talagang, kung iba nga sa atin dito, dapat patay na, dapat wala na rito ngayon eh. But because sa awa. Alam mo yung awa, bro? Hahatawin ka na lang, dahil naawa, di na tinuloy. Amen. Amen. Sino sa atin dito dapat hinataw na ng Diyos? Amen. Ako po yung una. Dapat wala na ako ngayon. Amen. Pero ano mong ginawa? Bihirang mercy talaga yan. Bang kasi? Okay? That's the heart of the Father. That's the heart of God. What's next? His restoration. Ito, alam niyo po ito. Halos may po dito na malaman ko eh. Paano siya na-restore? Una. But the Father said to His servants, huwag mo na kami turing na anak. Gawin mo na lang sa mga alipin. Bakit alam niya? Kahit alipin doon sa bahay ng tatay niya, sagana sa pagkain eh. Huwag na lang. Gawin mo na lang alipin. Sumagot ang tatay, sabi sa servants. Madali! Quick! Bring the best robe! Bring the best robe and put it on him! Put a ring in his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Bro, anong binigay sa kanya? Best robe, ring, sandals.
Ano ito? Ibigyan ka pa rin ng Diyos ng chance. My heart can never comprehend. Amen. Love crucified the man. Kahit nasasaktan ng Diyos. Sige pa rin. Amen. Alam mo, problema lang. Ang hinihintay lang talaga, ikaw lang eh. Tsaka ako. Sige anak, magwala ka. Pero kung babalik ka, tanggap pa rin kita. Okay? Sige, magwala ka. Ayawan ka ng buong mundo. Basura tingin nila sa'yo. Pumunta ka sa akin, tanggap pa rin kita. Amen. So let's talk about these three things. Best robe, ring, tsaka sandals. What does it mean? The father gave back the following to his son. Number one, the best robe. What does it mean? Restoration of his original position as son. Amen. Kasi ang mga alipin doon sa laro, hindi naman naka-robe. Para ma-distinguish kung sino yung son, dapat naka-robe. At anong klaseng robe? Best robe. Amen. 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 God is willing para ibalik ka sa posisyon mo bilang anak. Sabi niya, once, this son of mine is dead, but now he is alive. People, even Christians who lives in sin, God look at them as dead Christians. But if you will repent today and you're willing to be cleansed in the kingdom, hallelujah. God wants to give you the best robe. To restore what? To restore your sonship. Amen. Lahat pumalakpak, magbigay ng parangal sa Diyos. Binalik ka sa posisyon na wala ang posisyon mo na lumayas ka, pero pag bumalik ka, handa pa rin ng Diyos ibigay sa iyo. Amen. Ano pa ang pangalawang binigay? The ring. Ano ibig sabihin yung ring? Restoration of His authority as son. Ang si Joseph, napansin nyo? Nung in-install siya ng Pharaoh, you will become the governor of Egypt. Hindi maniniwala ang mga tao. Kahit sabihin ng Pharaoh, ikaw na ang gobernador Joseph. Hindi. Hanggat hindi nila makita yung ring. Bakit? The ring symbolizes authority. Amen. Nung lumayas siya, nawala ang authority niya. Anong ginawa? Tingin sa akin mga Kristiyano, please, walang pipikit. Nung lumayas siya sa bahay nila, nawala ang authority niya, binugbog siya ni Satanas, pinahirapan siya. Amen. Amen. Bakit wala yung authority? Pero nung bumalik siya, binalik yung ring. Bumalik ang authority. Pag ang authority galing sa Diyos binigay sa atin, walang puwang. Satanas, masaktan tayo. Are you there? Can we shout hallelujah? Oh, the Spirit of God is being strong in this place. Come on, give Him come offering. Hallelujah. The ring is a restoration of His authority. Ano pang binigay? Sandals. Restoration of His protection as son. Amen. Amen! Subukan mo maglakad. Nakakapa. Simula rito, babies, palabas. Hindi na pantay yung lakad mo pagdating sa labas. Amen. Hindi ka pa makalabas ang biblis, tagilid ka na. Amen. Kasi walang protection ng paa mo. Amen. Sandals means protection. Amen. Protection from what? Protection from the attacks of the devil. Protection from the difficulties in life. Amen. Willing siyang ibigay ang sandals. Hallelujah. Amen. Amen. Pagkatapos ng kanyang ginawang pambabasto sa tatay niya, pagkatapos sakta ng ama, ganun pa rin ang puso ng ama. Hindi yung pinansin ng tatay na sinabi niya, gawin niyo na lang ako, huwag na lang ituring na anak, gawin mo na ako alipin. Hindi pinakinggan ng tatay. Matali! Ibigay ang best robe, ibigay ang ring, ibigay ang sandals. Tingin sa akin. Tingin sa akin, nabibigay ang tega ng Diyos sa ating mga paliwanag. Ang importante sa Kanya, hindi yung paliwanag mo, importante sa Kanya, bumabalik ang puso mo sinasabi, Diyos, gusto kita! At pag yun ang naririnig niya, tapos na ang paliwanagan. Amen. Why? Kasi lahat naman alam ni Lord kung anong ginagawa mong kabalbalan. Ang gusto niya marinig, yung puso nagsasabi, babalik na po ako. Amen. Amen? Amen. Next. The fattened calf was brought out and killed for the celebration of His return. Ang walang kamalay-malay na pinatabang guya. Dahil bumalik siya. Todas. Amen. Kung makapagsalita lang ang guya, nanahimik ka po rito. Pinataba siya para sa great celebration. Tingin sa akin. Sa Israel ho, mayroong mga guya, mayroong mga hayop na pinapataba. Bakit? For a special occasion, for a special
celebration. Amen. Pero ito, hindi pa naman special celebration dahil bumalik siya sa tatay niya. Anong nangyari? Yung walang kamalay-malay na baka, nakataye. Amen. Amen? Amen. Ano po sabi? Bring the fattened, baba. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Fiesta. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Hallelujah. Diba? Ito po nangyayari pag babalik tayo kay Lord, pag nagpa-cleanse tayo sa kingdom. When we admit and turn away from our sinfulness to God and willingly return to His presence, God celebrates our homecoming. Amen! Woo! Can we shout, praise the Lord? Pagkakalik ka sa Diyos, magsiselebrate si Lord. Nasa Bible ba yan? Nasa Bible yan. Ano sabi? I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Pag may isang makasalanan na bumalik, nagsiselebrate si Lord. Amen. Bakit si Lord nag-celebrate, Pastor? Kasi gusto na ng Lord, nag-celebrate na siya. Bakit? Oras na ikaw ay magpalinis at ikaw ay bumalik sa Kanya at ikaw ay tunay na nagpapakleanse sa kingdom. Ano mangyayari? Hindi na kasi si Lord makakita ng defeat. Ang makikita niya na lang puro victory. Kaya mag-celebrate na tayo! Nag-gets ba? Bakit kasi celebrate si Lord? Kasi nakikita na lang puro victory araw-araw! Maliwanag tayo? Amen. Ang yaman ng salita ng Diyos. Amen. Sobrang yaman. Amen. Okay, ano pa meron, brother? Okay? Cleansing in the kingdom is very important because it will expose our heart's condition and determine what kind of son we are in the kingdom. Kasi sa paglilinis lang, Maricar, malalaman kung tunay na anak yan o hindi. Papakita ko sa yung difference ng prodigal at saka good son. The prodigal son have access in the house and partake the blessings and resources in the house. But he brings pain to the heart of his father that caused the father to withhold his special favor and blessings purely intended and prepared for him. Ano ibig sabihin? Si Jeyo kung anak ko, kahit magwala yan, papasok yan sa bahay ko. Bakit? Anak ko yan. Kakain din siya sa kusina. Bakit? Anak ko eh. Pero dala niya sa akin puro sama ng loob. Mayroon akong special favor at blessing para sa kanya, di ko ma-release. Bakit? Sama ng loob ang dala sa akin eh. Maaaring iba sa atin, binless na lang ni Lord dahil anak. Maaaring iba sa atin, buhay na lang hanggang ngayon kahit nasa kasalanan kasi anak ka. Pero wala kang special favor. Amen. Paliwanag ba? Amen. Kaya anong ayaw ko sa dalawa? May mga times, sinasabi namin ni Cora, uwi ka ng kitang oras. Pag hindi ka makawin oras, sasara namin. Sinara namin, bro. Nung sinilip ko sa bintana, lalaki ng lamok eh. Kahit inis ako, kailangan kong buksan ng pinto kasi anak eh. Amen. Kahit ang Diyos na sasaktan, ibibless ka pa rin niya kasi anak ka. Pero yung special favor, sana yung special favor, yun ang habulin natin. Amen. Tingnan mo ang good son. While a good son have access in the house and partake the blessings and resources in the house, he brings joy and glory to the heart of his father that caused the father to release a special favor and blessings purely intended and prepared for him. Anong ibig sabihin sa good son? Ang good son, hindi pa humihingi. Tama ba, bro? Agree? Lalo ka na pupuna sa sobrang bait ni RB? Nagtabi ka ng pera at sabi mo, anak, tawag kasi si Laro kay RB, mahal, magpunta tayong SM. Bakit, ma? Bibilang ka namin ng sapatos. Bakit? Natutuwa na kami sa iyo. Ang good son, nagdadala ng joy at glory sa heart ng Father. Kaya hindi man siya humingi, kusang. Amen. Amen. Alam niyo ba itong verse na to? Isaiah 65:22-24. Pag may ginagawa ang good son, pinaprosper ng Lord. Pag nagtanim, umaani sila. At pag nagpray sila, hindi pa tapos, sinasagot na. Amen. Ang hinga ng palakpak na yan. Hindi pa tapos prayer mo, sinasagot na. Bakit? Good son ka! Pag sinasabing son, includes daughter na yan.
Nakuha? Amen. Ang question ngayong umaga, what kind of son are you in the kingdom? Are you a prodigal son? Or a good son? There must be cleansing in the kingdom. Amen. Huwag lang tayo maging anak. Kasi pag anak lang, pwede magbigay ng sama ng loob sa tatay. Huwag makuntento bilang anak, maging mabuting anak sa kingdom. And for you to become a good son in the kingdom, you must experience cleansing in the kingdom. Amen. Realize, come to your senses. Now, di ko kinalabaw sa inyo, pwede sabihin, Pastor, I'm a prodigal son right now. Well, kaya ka nga nandito. Para marinig mo, mensahe na ito. Amen. Amen. Mayroon pa ako nakuha sa Facebook, nagustuhan ko, binigay ko, nilagay ko. Life is like a camera. Just focus on what's important. And capture the good times. Develop from the negatives. And if things don't work out, just take another shot. If you feel that you are a prodigal son, sumablay ka, just take another shot. Amen. But this time, make sure, tamang angle, tama ang buhat. Amen! Amen! Sabi sa katabi mo, may chance pa tayo. I-grab na natin ngayon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah! Sige po, just stand up. Don't mind, mainit. Yes, okay lang yan. At least narinig natin, di kayang tapatan ng init. Amen. Oh, hallelujah.